Eto na naman tayo mga kaparing. Attorney Ian Sia, binanatan na naman po si Mayor Vico sa isang campaign rally na ginawa po nila. Tara, pag-usapan natin. What's up sa inyong lahat mga kaparing, bago ang lahat, don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel at pakifollow na rin po ang ating Facebook page. At ang hindi po pag-skip sa ads ay malaking tulong po para sa ating YouTube channel. So yun lamang po at maraming salamat. So tara, usapan na po natin. So eto na naman po tayo mga kaparing, no? Hindi pa tapos sa paninira, sa pagbanat si attorney kay Mayor Vico. Eto, panoorin po natin. Wala ko tayong nakitang proyekto. Sa bawat isa po na taga Santolan, binulungan po ako kanina ng kasama kong Santolan. Ito po ay malapit lamang sa amin. Katabing barangay lang po namin. So hindi ko alam na meron pala silang campaign rally dito. Pero ang laki nung screen sa likod, no? Samantalang sila Mayor Vico, wala kang makikita. Tarpaulin lang ang makikita mo sa kanila. Halatang walang ka-effort sila Mayor Vico, no? Paano malaman na hindi korap ang isang politiko? Walang ka-effort. Hindi naglalagay ng mga mamahaling screen. Ba? Walang iba. Talagang pag campaign rally lang. Magsalita lang sila. Walang mga concert, walang mga show, wala na kumakanta, etc. Ganun po ang mga hindi korap, hindi nag-e-effort. Kasi hindi naman pa-effort ng pabonggahan yung labanan, kaya ka tumatakbo, diba? Kaya ka tumatakbo para sa bayan. Kaya ka tumatakbo para ilahad mo yung mga plataforma mo, hindi para magbigay saya sa mga tao sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga artista, papadala ng mga kumakanta, sumasayaw, diba? Etc. Ito, panoorin na po natin. konsyal. Attorney, dito sa Santolan, apektuhan ka nung intriga, yung biro, no? At aminin ko, ramdam ko po yun. Dahil sa iba kong mga barangay, ang mga botante ho, sumisigaw pag dumarating ho ako. Ngayon ho, tinitignan lang po ako ng ibang botante. Nararamdaman ko po kayo, galit kayo sa akin. Di ho ba? Kahit sino pong magagalit sa ginawa nyo pong biro. Wala po kaming pakialam kung siraan niya ng siraan si Mayor Vico. Karapatan niya po yun, diba? Karapatan niyang magbitiw ng mga hindi magagandang salita sa kalaban niya kung sa tingin niya, ayun po ang totoo. Karapatan niya yun, pero ang pagbiro po siya ng hindi maganda sa mga solo parent, talagang magagalit po sa iyo ang tao, diba? Lalong-lalo na mga solo parents at ang mga babae po. Yung iba ho, di ho natin lalahatin, pero nararamdaman ko po, hindi naman po tayo manhid. Pero, kailangan ko pong magsalita ho nang wala akong takot dahil sa Mayo 12 ho, pag tayong mga Pasigenyo nagkamali ng pagpili ng tamang manunungkulan po sa atin, yung pong susunod na 3 taon dito ho sa Pasig, kung ngayon pa lang kulang na po ang ating pong natatanggap na serbisyo, ang mga uniforme ho natin, aminado po ang mga magulang, talaga naman, Marso na at saka pa lang ho ibinibigay. At hindi pa ho lahat nabibigyan. Lalo na po, yung pong 3 taon. Bakit ho? At ito ho, salamat ho sa mga kasama ko na nagbigay ho ng daan. No? Nagbigay ho sila ng oras para ho, masabi ko po sa inyo to. Sinabi po nila sa Facebook, Kaya wag po tayo magkamali na iboto po si Mayor Vico. Wag na po tayo maghanap pa ng iba. Doon na po tayo sa may napatunayan na good governance, transparency at nakikita po natin kung gaano kagaling ang isang Vico Soto. Biruin mo nagagawa. Saang lugar ka po makakakita? Sa kabila ng mga benepisyong binibigay, mga proyekto, nagagawa pa rin na makatipid ng 1 bilyon kada taon na umabot na sa 20 billion pesos. Saang lugar ka po makakahanap niyan, di ba? Bihira lang ganyang klaseng tao, ganyang klaseng leader. yang pera na itatayo raw ng City Hall, yan daw po ay iniwan dahil nawalan po ng korupsyon, nakatipid sa 6 na taon, naipon ng pondo, kaya itatayo ng City Hall. Narinig niyo po ba yon? Okay. Inipon daw ho ang pera ng Kabanat Bayan, kaya ho itatayo ang City Hall. Kung ganun po, kung totoo po yan, at isa hong dahilan kung bakit ho kami naghahamon ng isang public debate, then ipaliwanag niyo po sa mga Pasigenyo kung bakit itong taon na to, buwan po ng Enero, kung hindi po ako nagkakamali, nagpasa kayo ng sangguniang panglungsod resolution na binibigyan nyo ng authority ang ating incumbent mayor na
gamitin ang pondo ng mga darating na taon para bayaran ang project na City Hall. Yun po ang tinatawag na Multi-Year Contracting Authority. Sa mga hindi ho pamilyar sa sistema ng pananalapi ng ating gobyerno, pagdating ho sa LGU, ang budget po ng barangay at ng syudad, taunan po yan. Ang budget po ng 2025 para sa gastusin ng 2025. Ang budget po ng susunod na taon, 2026, para po sa gastusin ng 2026. Ngayon lang po nangyari sa kasaysayan na, and I will accept kung meron nung magkokorek sa akin, but as far as I know, tayo lang po ang unang syudad na gumawa ng MICA, Multi-Year Contracting Authority. Kung totoo na inipon nyo yan, bakit pati ho yung budget ng mga darating na taon, inilalaan nyo para bayaran ang proyektong City Hall. At yun po sinasabi ko, pag nagkamali po tayo, yung pong 3 taon, 100% ang budget, kinakapos ang social services nating mga Pasigueño. Yung susunod na 3 taon, dahil kinurutan nyo pa ng pampatayo ng City Hall, less than 100, paano ngayon sasapat yan sa nadadagdagan taon-taon na bilang ng mga Pasigueño dito sa Pasig? Naunawaan niyo po ba sinasabi ko? Kaya napakahalaga po ng public debate. At ngayon ho, again, Pero mga kapare nga, believe din po ako dito kay Atty. Ian Siya. Alam niyo po kung bakit. Siya pa mismo yung naghahamon ng isang debate kay Mayor Vico. Kahit hindi sila magkalaban sa posisyon, no, kasi siya ay tumatakbong congressman habang si Mayor Vico ay tumatakbong muli sa pagka-mayor, hinahamon niya si Mayor Vico para sa isang debate. Talagang ang lakas po ng loob ni attorney na hamunin si Mayor Vico sa isang debate. 'Di ba? Kasi po, imbes na dapat po si Ma'am Vizcaya o Ma'am Sara Diskaya, rather, ang maghamon po ng debate kay Mayor Vico, siya po ang gumagawa kahit na hindi po sila magkalaban sa posisyon. Magkalaban lamang po sila sapagkat sila po ay hindi magkaalyado, no, nasa magkabilang partido po sila, pero hindi po sila magkalaban sa posisyon. Pero si Mayor Vico po yung kanyang hinahamon para sa isang debate. Ano yung palagi niyang binabanggit na patungkol kay Mayor Vico? Unang-una, nasaan daw napunta yung budget? Bakit daw walang naipatay yung eskwelahan? Mga bagong ospital? Bakit daw mas inuuna pa yung City Hall na napagkamahal-mahal? Yun yung palagi niyang inaano kay Mayor Vico. Kaya nga po, palagi niya pong hinahamon si Mayor Vico na makipagdebate sa kanya. Magkaroon daw po ng public debate kung saan lahat daw po ng mga Pasigueño ay makakasaksi at makakapanood po sa isang makasaysayang debate. Which is advantage po yun kung tutuusin, 'di ba? Dahil kapag napahiya niya si Mayor Vico, kapag natalo niya si Mayor Vico sa isang debate, ay babango yung pangalan niya. Maari siyang magustuhan ng iba pang mga Pasigueño. Pero alam naman po natin na malabo pong mangyari yon. Malabo pong matalo sa isang debate si Mayor Vico. Dahil bukod sa matalino, mautak at hindi po basta-basta ang isang Mayor Vico, bakit pa mag-aaksaya si Mayor Vico ng oras na makipagbangayan, makipag-away? Okay, so diretso po tayo. hindi ko po hihilingin sa mga taga Santo Leño na ako po ay inyong kampihan o konsintihin. Ang hihilingin ko lang po, ilagay niyo po ako sa patas na timbangan. Kung mabigat po para sa inyo ang isang maling biro, hindi niyo nagustuhan, tinatanggap ko po yun at irerespeto ko po, opinion niyo po yan. Pero kung mabigat po sa inyo ang biro, sa inyong timbangan, dapat po, mas mabigat sa timbangan nyo ang mga ipinangako sa atin noong 2019 at isa na riyan ang isinusulong ng aming team na magkaroon ng maayos, libre at kumpletong ospital para sa bawat isang Pasigueño. Well, unang-una po, hindi naman nangako si Mayor Vico. Never po siyang nangako. Yung mga pinapangako po nila ngayon is ginagawa naman po ni Mayor Vico. Gaya ng pagbibigay ng mga alawan sa mga estudyante, etc. Libreng pampa-ospital. Ginagawa naman na po, di ba? Ang kaibahan lang kasi sa kanila, gusto po nila magpatayo ng mga bagong ospital daw, sabi nila. Mga bago daw ospital. Ang ginagawa naman po kasi ni Mayor Vico, yung mga lumang ospital po sa Pasig, especially po yung PGH, inaayos po ni Mayor Vico. Renovation kung saan mas lalo niya pa pong ini-improve yung mga yun.
'Di ba? Nagpatayo siya ng mga bagong health center. Tapos yung mga lumang ospital ay ini-improve, nire-renovate po, pinapalawak ng serbisyo. Para po sa akin to mga kapare nga, bago po tayo magpatayo ng mga bagong ospital, unahin po muna natin na ayusin yung mga luma po nating ospital na napag-iiwanan na. 'Di ba? Dagdagan po natin yung mga serbisyo ng mga lumang ospital na iyon, pagandahin po natin, renovate po natin para mas mag-improve. Yun po para sa akin at yun po yung ginagawa ni Mayor Vico. Renovation po sa lahat ng mga lumang ospital po ng Pasig na mas mapakinabangan po ng mga Pasigueño kasi sayang nga naman po, 'di ba? Tapos nagpapatayo pa ng mga bagong health center. Yung dati na pambata lang na ospital ay kinonvert po ni Mayor Vico na pangkalahatan, 'di ba? Yun po yung ginagawa niya. 'Di ba? Yun po yung ginagawa sa mga lumang eskwelahan po, ni-renovation din po. Lalo na po yung sobrang luma na po talaga. Na as in dekada nang nakatayo, renovation. Kumbaga pinapaayos, pinapaganda. Sa ating lungsod. Iba naman, ipaulit, grabe naman. Grabe po si nanay, no? Sana sinabi rin po yan ni nanay nung 27 years naglingkod sa Pasig ang isang pamilya lang. Sana sinabi niya rin po yun, 'di ba? Buti nga si Mayor Vico, no? Siya lang.